babae mismo, at siya ay kakaibang nilalang. Kasama sa logical feature na based sa kabayan. So, ganun nga. Natuntun nila yung bunga ni Mashiken. Pero doon, alam ng mag-asawa din kasi meron silang background sa kung anong klase itong creature na ito. Bago sila makapasok, meron dapat silang patunayan. Kasi itong Mashiken, meron siyang mga anak, at kung ano-ano pa doon sa kanyang mungga. Parang kumbaga sa isang mungga ng gagamba, ganun din, diba? Ang gani nila doon. So, bago sila makapunta at hanapin, baka nang doon yung anak nila, di ba? Kailangan nilang patunayan na sila ay one of the creatures. Ganyan. So, pumasok sila. Nung pumasok sila, nandun si Mashiken. Sino kayo? Sabi niya. Nagpakilala naman sila na nagpakilala. Isa sila sa mga naninirahan doon. Patunayan nyo, sabi niya. So ano yung pinagawa ni Mashiken? Batik story. Hindi pa dyan. Nag-forward siya. Sabi ni Mashiken, sige nga, parang sa probinsya din, di ba? Yung pinapagawa ng mga matatanda lagi sa mga bata. Piso-piso, binti-binti, yung magpapakuha ng uban. So dito, sige nga, binisan nyo yung ulo ko, sabi ng Mashiken. Kasi, doon sa mundo nila, pag isa ka sa mga creatures, parang kapag tanong, di ba? Pag nagpuputo sila, nakain nila. So, isa yon sa prueba. May nakalimutan ako. So, ganun yung kwenta eh. Yung description yung itsura ni Mashiken, yung buhok niya. Oh. So before that pala, itong mag-asawang ko pala, before sila nakapasok, meron silang kinuhang prutas or parang bunga ng isang punong kahoy na alam nilang gagamitin nila pag gamit nila si Mashiken. So, balik tayo sa kwento. Yun. So, nung tinignan nila yung ulo ni Mashiken, ako, punong-puno ng punong-puno ng may ahas, may centipede, butihan, may uod, may ipis. Ayun. So, dapat, pag nilinisan nila yun, kakainin nila yung mga yun. So, imbis na yun yung mga kakainin nila, yung mga bunga na kinuhan ng mag-asawa, ang kanilang ninunguya. Kunwari lang nilang kinuha at tinatapon nila. So, proven na sila ay one of them, di ba? Paano na pala yun? Nakatulog ba yung si Mashiken? So, at one time, nakatulog si Mashiken. So, kinuha ni Maoshe yung isang anong lanseta? Yung bolo at dali-dali niyang pinutol yung ulo ni Mashiken. Minisik. Ang palabas ko ito ay Pinutulan niya ng ulo. sinutulan niya ng ulo. So that time, hinanap na nila kung saan si Balitok. Yung nagsisigaw sila, Balitok, Balitok, di. hanggang nag-reply yung bata. Surprise. Nag-chat. Balitok. Nag-reply yung bata mula sa isang Ang kana. Ang driver. banda roon. At yun, pinuntahan nila at sila ay tumakbo palabas sa balete. Kasi hinahawag din sila ng ibang anong next? Bumalik na sila sa, bit nila yung ulo ni Mashiken. Ayan, sige. Ituloy. Tapos after nun, di ba nabehead nila yung ulo ni Mashiken, tapos bit-bit nila yun. Pumunta sila sa community ulit, tapos yan, nilagay nila sa gitna. Tapos, isa sa mga naging celebration nila, they dance,
yung sa ulo ni Mashike. Parang yun yung naging, parang it shows triumph sa nangyari na ano. So dito sa image na doon, nakikita natin na they're dancing around it yung sa community. And so, para maano natin, ma-shorten natin yung story, ang naging last na nun is that, di ba ang Binjan dance, alam po natin yung Binjan dance? Sino nakakalam ng Binjan dance? Okay, sa Binjan dance, di ba? Ang history nun is sinasayawan nila yung sa gitna na dati may tulo. So ito yung parang pinagmulan na story ng Binjan dance na ang sinayawan nila na pinakauna is yung ulo ni Mashike. Nang sabi sa kanina, sa story ng elder, sabi niya, dati daw, kapag before daw sayawin yung Binjan dance, kinikwento muna ng story na to. So very important na ikwento muna yung story na to before sayawin yung Binjan. So yun po yung kwento ng Binjan. Pati yung Indian dance kasi, kung nakikita natin sa mga celebration ngayon, yun yung pinakasikat na sinasayaw ng mga Benguet for presentation. So kung nakikita nyo yung parang may dalawang bilog o isang bilog lang na paikot-ikot silang sumasayaw at meron silang dance moves na sinasabayan na sabay-sabay. So that is the Indian dance. So regularly meron yung steps, no? 7 ang alam ko pero more than 12. Kasi doon sa Kabayan, if you go to community, meron silang iba't ibang versions ng mga dance steps. Meron common, meron naman yung nagkaiba, ganyan. So kung titignan natin ground steps natin yun. So ang thing nun, umiikot sila na sumasayaw. Counterclockwise ang boys, tapos counterclockwise sa girls, tapos mag-reverse like that. Ang idea noon sasayaw kayo ng matagal at yung community dapat sumasali sa sayaw na yon. Nakikisali silang lahat sa sayaw na yon. Tapos ang idea noon dapat matagal na sasayaw. Noong unang panahon, dance till you drop yan. Yan yung pamangkin yan. Tapos dati, di ba ulo yung nakalagay doon sa gitna. May mga kwento din na naging naging parang pumunta sa yung pagkuha ng ulo ng iba bilang kapalit doon sa ulo ni Mashike. As time passed by, napalitan yon at kumuha na lang sila ng mga naukit, na bagay na inukit nila sa ulo like punong kahoy or pinagtagpi-tagping mga leaves, ganyan, and ferns, yun ang nilalagay nila sa sa gitna. Hanggang sa ating panahon, wala na yung nilalagay sa gitna. Sige, dagdag lang po na, no? So, these are, sabi ko kanina, I mentioned kanina na these are made by the students of Adaway. Kung makikita natin yung mga works, iba-iba yung style. Kasi what we did here, o naging process po natin dito, so, every school na pinuntahan namin, ang first step is to teach them the basics. So, ang soil paint kasi is like watercolor. Sino na po nakatry ng watercolor? Yan. So, ang disiplina ng soil paint ay parang watercolor din. So, yun yung unang step na ginawa namin. So, we taught watercolor muna, techniques in watercolor, at saka figure drawing for it. So that, pag gumawa yung mga bata ng soil painting, it will be easier for them. Kasi sabi ko nga kanina, yung disiplina ng watercolor ay ganun din sa soil painting. Now, I also mentioned kanina na these are made by different students. Kaya kung makikita ninyo, iba't iba yung style and yung drawings. Yung kunwari, si Oshe at si Bangan, iba yung figure niya sa susunod na